Lasagna naman yung try nating ihanda para sa Pasko or kaya ay sa darating na bagong taon. Medyo pricey nga lang yung mga ingredients nito pero treat natin to sa sarili at sa pamilya natin. Mag-boil muna tayo ng tubig, lagyan natin ng asin at saka ng cooking oil. Takpan lang natin at saka pakuluan. At pag kumukulo na ay ilalagay na natin yung ating lasagna sheets. Iboboil ko muna to kahit mga 5 minutes lang para medyo luto na yung aking lasagna sheets. At habang pinapakuluan natin ito ay haluin natin or iangat natin isa-isa yung pasta. Nakalagay nga pala dito sa box ng aking lasagna sheets ay no pre-cooking required. Pero lulutuin ko pa rin yung pasta ko dahil sandali ko lang itong ibe-bake. At pag naluto na yung pasta ay ibababad lang natin ito sa malamig na tubig. Magkakat lang ako ng isang big onion tapos i-slice ko lang to into big chunks. May ginayat na nga pala akong 1 medium carrot cut into small chunks. Maglalagay ako nito para may gulay naman yung aking lasagna. At meron akong 3 cloves ng garlic, i-mince ko lang ito. Pwede nyo dagdagan yung garlic. Okay, pag na-prepare ko na yung gulay, ay mag-umpisa na ako mag-gisa. Maglalagay lang ako ng konting mantika sa aking wok. Then, ilalagay ko na yung bawang. Igigisa ko lang to sa mahinang apoy. Then, pagkatapos nyan, isusunod na natin yung ating onion. Hahaluin ko lang yan sandali. Then, isusunod ko na yung aking 400 grams minced beef. Isisir ko to sa malakas na apoy. Medyo dikit-dikit yung aking minced beef kaya paghihiwa-hiwalayin ko muna yan. Isisir lang natin to hanggang mag-golden yung kulay. Then susunod ko na yung aking carrots. Titimplahan ko na rin ng asin. Then pamintang durog. Maglalagay lang kayo ng asin at pamintang durog nang naaayon sa inyong panlasa. Haluin ko lang uling mabuti. Maglalagay din ako ng dried oregano leaves. Dinudurog ko para mas malasa kahit konti lang yung ilagay. At ito pa yung isang herbs na gustong-gusto ko sa aking minced beef, yung dried thyme. At kung meron kayong fresh or dried basil ay pwede nyo ring ilagay. Mag-a-add din ako ng red wine. Kung may stock kayo dyan ay pwede nyo ilagay. Kung wala naman ay beef broth na lang or beef cube. Then 2 tablespoon tomato paste. Hahaluin ko lang ito hanggang sa ma-dissolve yung tomato paste. Then crushed tomato in can. Pwede rin yung tomato sauce or kaya ay ketchup. Okay, ilagay natin dito at isama sa ating minced beef. Lulutuin lang natin to sa mahinang apoy ng mga 15 minutes. At dahil medyo maasim itong aking tomato in can ay mag-add ako ng 1 tablespoon na sugar para mag-balance yung lasa ng asim, tamis at saka alat. Sa aking maliit na saucepan ay gagawa ako ng bechamel sauce. Gagamit lang ako ng 50 grams butter and then 1.5 tablespoon na all-purpose flour. Hahaluin lang natin yan hanggang sa maluto yung harina. Mahinang apoy lang yung gagamitin natin dito. Then mag-add ako unti-unti ng 1.5 cup na fresh milk. Kahit mahina na yung gamit kong apoy ay talagang nasusunog pa rin yung ilalim ng aking bechamel sauce. Hindi maganda itong nagamit kong ceramic na saucepan. Yan, habang niluluto natin yan ay continuous lang yung gagawin natin paghahalo hanggang sa lumapot. Maglalagay rin ako ng konting nutmeg at titimplahan ko rin to ng ground black pepper, grated cheese, at saka timplahan nyo nga pala ng konting asin. Pwede na natin patayin yung apoy dahil matutunaw na yung cheese sa init ng aking bechamel sauce. Haluin lang natin mabuti yan hanggang sa tuluyan ng matunaw yung cheese. Okay, ready na yung aking bechamel sauce, yung minced beef at saka yung mozzarella. Heto yung naging itsura ng aking boiled lasagna sheets. Kasi hindi naman talaga pinakukuluan yan. Pinakuluan ko lang para sigurado ako na lutong-luto yung aking pasta dahil sandali ko nga lang yang ibe-bake. Kung hindi nyo naman iboboil ay itong buo na to yung ilalagay nyo doon sa ating baking dish. Okay, maglagay lang tayo ng konting minced beef dito sa bottom ng ating pan. Then isusunod na natin yung lasagna sheets. Walang problema kahit na hiwa-hiwalay yan dahil pag naluto yan ay hindi na yan masyadong makikita. Okay, maglagay na tayo ng minced beef. Ikakalat lang natin dito sa ating lasagna sheets. At pagkatapos ay itong bechamel sauce. Ikakalat lang din natin yan sa ibabaw ng minced beef. At pagkatapos nyan ay mag-grate naman ako ng mozzarella cheese sa ibabaw ng bechamel sauce. Then, sa second layer ay ganun din yung gagawin natin. Pasta, minced beef, bechamel sauce, and then mozzarella cheese uli. At bale, ito na yung ating pinaka last layer. Medyo makapal na yan. Magandang tingnan at saka masarap pagka makapal yung ating lasagna. Yan, yung ating huling portion ng minced beef.
at ang huling portion ng bechamel sauce. And then, sa pinakaibabaw ay maglalagay tayo ng maraming mozzarella cheese. Siguraduhin lang natin na malalagyan natin lahat ng ibabaw para pagka ikinat mo yan, lahat ng ibabaw sa sulok man sa gilid ay merong mozzarella cheese. Okay, magtusok lang tayo ng toothpick dito sa ating lasagna para hindi dumikit yung aking aluminum foil doon sa cheese pagka natunaw na. I-bake lang natin to sa preheated oven ng 180 degree for 20 to 25 minutes. Then, pagkatapos ng 25 minutes, ay tatanggalin ko lang yung aluminum foil. Ayan, hayaan lang nating matunaw ng tuluyan yung cheese at mag-golden brown. O, ayan na. Ngayon, tatanggalin na natin yung toothpick na inilagay natin kanina. Kita nyo naman yung toothpick, sumasama yung mozzarella cheese. Mag-sprinkle lang tayo ng chopped parsley. At hayaan muna nating ma-rest ng mga 20 minutes bago natin i-cut. Ayan. At dahil hindi ako masyado makapaghintay, mga 10 minutes pa lang yan nakaka-rest, ay ikakat ko na dahil gusto ko na talagang kumain. Nakakatakam naman kasi yung itsura at saka yung amoy. At saka pagka ganitong mainit pa, ay talagang makikita mo yung ganda ng mozzarella. So, bali, 4 na partito. So, 4 din kami. Bali, ito na yung dinner namin. Makapal naman kasi yan at saka malalaki yung hiwa. So, mabigat na yan sa tiyan, okay na sa dinner. Oh, tingnan mo naman, napakaganda. Ang kapal pati niya, ang dami niyang beef. Talaga namang layer yung sarap, Ipapakita ko sa inyo yung nagmamagandang melted mozzarella cheese. Okay, enjoy and thank you for watching.